Nakikita mo bang tayo, kagaya tayo, Mr. Pares, Jigs Bulaluan, nakikita mo bang magkakompetensya tayo? Ang kakompetensya is, sabi mo nga, dapat hindi mo siya tinuturing na kalaban. Turing mo siya na kaibigan para sa improvement mo. Ang dami ng parisan sa Pilipinas, pumasok pa kami, di ba? Eh ikaw sir, ang daming Bulaluan, pumasok ka pa sa Bulaluan. Huwag silang umalis sa pagiging content creator. Dapat content creator ka pa rin, pero mas tutok ka sa negosyo. Sir Jigs, in the near future, saan mo nakikita ang Kuya Jigs Bulaluan? Saan papunta to? Hopefully, makita ko siya sa iba't ibang lugar. Katulad ng Mr. Pares, di ba? Meron na kayo dun sa ganun. Parang yun yung ginagawa kong model eh. Sana ganun din yung mangyari sa Kuya Jigs Bulalo in the future. O gusto ko masigit pa dun. Masigit pa. Ano? Tama, sir. Kasi Sir Jigs, ano namang masasabi mo? Kasi maraming kompetensya eh, di ba? Nakikita mo bang tayo, kagaya tayo, Mr. Pares, Jigs Bulaluan, nakikita mo bang magkakompetensya tayo? Sa perception mo kasi sa sobrang dami na nagninegosyo, content creator man yan, negosyante man yan, marami tayong magkakalaban eh, di ba? Pero sa atin, sa iyo, anong perception mo? Ang isang negosyo ba ay magkakalaban o dapat nagtutulungan? Ang negosyo, sa akin sa isang negosyo, napakaganda kung meron kang kakompetensya. Bakit? Bakit? Diyan mo malalaman kung talagang masarap yung pagkain mo. So, way to para improvement. Oh yes, friendly competition Huwag yung kakatin mo, yung relation mo sa iba. Tulad ng tama, pumunta ka. Kung saan may McDonald's, may Jollibee sa katabi. May Chowking, may Inasal. Mga inasal. Why? Nandun yung customer eh. Ngayon, yung customer, siya yung pipili kung saan siya papasok. Tama. Titikman niya lahat yan. Kung saan ang mas gusto niya, kung saan yung mas nasarapan siya. Kasi ang panlasa naman ng tao, hindi naman pare-parehas eh. Iba-iba yung panlasa ng tao. Merong masarap sa akin, hindi naman masarap sa'yo. O baka ako mamaya, hindi ako nasasarapan sa bulalo mo. Tama. Hindi ka nasasarapan sa pares ko, di ba? So, ibig sabihin, sir, hindi kalaban ang mga kapwa nagninegosyo. Ako, hindi kalaban turing ko. Friendly competition ang gusto ko. Ako kasi, hindi ko ugali yung... Kahit sa mukbang kami. Ba't kami? Nung kami nagsisimula magmukbang, lahat kami, isang grupo, lahat mukbangers. Kung tutusin, dapat hindi kami magkakaibigan. Kung ganun lang. Kayo as mga vlogger, di ba? Oo. As vloggers, magkakasama sa isang grupo. Tulungan din talaga, sir. Kasi sir, kaya ako natanong tong mga to. Kasi minsan, sa marami akong kaibigan na gustong pumasok sa negosyo, nai-intimidate sila na ako kasi may kaibigan ako, gusto magtayo ng parisan. Okay. So sabi niya, pare, okay lang ba? Gusto ko sana kasi magtayo ng negosyo na parisan. Okay lang ba na pumasok ako sa pares? So kala niya kasi na ako, magagalit ako. Sabi ko sa kanya, hindi kako kasi tayo may kanya-kanyang way para maghanap buhay. Kagaya nga ng sinabi mo rin sir mismo, maganda na may kakompetensya ka para lalong mag-improve ka, di ba? Para din sa mga nanonood sa atin na mapakita natin na yung kakompetensya mo pala at yung kaparehas mo ng negosyo, hindi pala kalaban to. Yeah. Dapat pala magtulungan kayo, di ba? So para, kumbaga sir, itong usapan natin na to, na yung mga gustong pumasok sa negosyo, even na may kaparehas kang negosyo, kung kaya mo naman talaga mag-compete, why not na pumasok ka, di ba? Saka siguro naman, yung luto ng pares, yung pares mo at yung luto ng kaibigan mo, hindi sila parehas ng lasa. Oo. Magkakaiba pa rin Kasi talaga. yung kaibigan ko, ako agad nang pinuntahan niya na sabi niya, pare, okay lang ba magtayo ako ng negosyo na pares din? So sabi ko, walang problema kasi may kanya-kanya naman. Una, bakit? Tatabi ka ba sa akin? Or parehas ba tayo ng Menu. luto, di ba? Or ng menu. So sabi niya, naintindihan niya na, oo, hindi pala yun ang sagot na dahil nandyan ka na, hindi rin ako magtatayo ng negosyo. So, sa madali salita, ang kakompetensya is, sabi mo nga, dapat hindi mo siya tinuturing na kalaban. Turing mo siya na kaibigan para sa improvement mo. Makakatulong yan. Katulad nung sinabi ko kanina, hindi naman kayo pareho ng lasa eh. Kasi yung bomb fried chicken ng Jollibee, parehong lasa ng fried chicken ng McDo. Magkaiba sila, pero pareho silang crunchy. Crunchy. Pero yung flavor, magkaiba. Yung hint, magkaiba. Yung lasa, magkaiba. At saka example sir, 'di ba, sa mga bazaar, sa mga food park, 'di ba?
Minsan, di ba, 100 kayo nagtitinda dyan, 4 kayong fried chicken, di ba? Oo. Pero bakit nandun lahat yung tao, di ba? Kasi nagkakatulong-tulungan kayo, di ba? Isa din na para, halimbawa, meron kayong bagong sikat na pagkain na bago sa pandinig ng tao, mapapakilala nyo agad yung produkto, di ba? Mapapaingay nyo agad. So, ibig sabihin, sir, magkakatulong-tulungan dapat kayo. Dapat. Huwag mong ituring na kalaban. Kalaban. That's the best way. Friendly competition o healthy competition dapat. Walang personalan. Yes. So, para, sir, sa mga viewers natin, huwag kayong matakot na maghanap buhay even May kapareha. meron na kayong kaparehas dyan. Kasi, sir, ang hirap maghanap ng hanap buhay eh. Kasi, syempre, aminin mo natin sa totoo at sa hindi. Minsan tayong Pilipino, nagiging gaya-gaya, di ba? Kasi kami, gaya-gaya din kami. Ang dami ng parisan sa Pilipinas, pumasok pa kami, di ba? Eh, ikaw, sir, ang daming bulaluhan, pumasok ka pa sa bulaluhan. Ganun talaga. Kasi gusto ko rin namang subukan at ipatikim kung ano lasa ng luto Ng kong luto bulalo. mo. Magkakaiba talaga ng lasa. Magkakaiba yun Kung okay talaga, di okay, Oo. di ba? Kung hindi naman, edi syempre, lilipat tayo ng ibang hanap buhay. Ito, isa pang example ko. 'Di ba? Noong isang araw nag si parang Jasper. Sabi niya, "Sir Jigs, meron kaming ilalabas Chicks Max? Chick Max?" Chick Max. Natawa ako. Bakit? Alam mo kung bakit? Kasi naka-line up siya doon sa ilalabas sa mo. ilalabas ko. Anong ginawa ko? Pinuntahan ko, pinremote ko, 'di ba? Tama. Bakit? Yung Chicks Max mo naman, iba yung lasa doon sa Chicks Max. Tsaka parehas, may parehas tayo may pata, parehas din tayo may ulo. O, 'di ba? Parehas tayo may pata, may parehas tayo ulo. Pero iba yung lasa ng ulo, iba yung lasa ng ulo mo. Tama. Diba? So, sir, para sa mga viewers natin at sa mga kapwa content creators nyo, anong mapapayo mo sa mga kapwa content creators mo na gustong pumasok sa paghahanap buhay? Dapat ba umalis na sila sa pagiging content creator nila para makapag full time sila sa pagnenegosyo? O dahan-dahan muna nilang aralin yung pagnenegosyo? Payo ko, mas maganda maliit, aralin. Huwag silang umalis sa pagiging content creator. Dapat content creator ka pa rin, pero mas tutok ka sa negosyo. Kasi ang negosyo, hindi siya katulad ng content creation na pag na-upload mo ang video, nandyan na yan, nag-earn na yan ng income. Ang business, pag inalisan mo yan, pinabayaan mo, Pwede mawawa. mag-down. Magda-down talaga siya, totally. Ang pagiging content creator kasi sir, may edit. Pero ang pag ninegosyo sir, hindi mo Wala. pwedeng i-edit yun. Kung ano yung kalabasan nun, yun na yun. Sa decision mo, once lang yun, hindi mo na siya, pag naibigay mo na yung instruction sa mga tao mo at ipatupad na nila dun sa negosyo, wala na. Hindi mo na siya pwedeng, hindi mo siya may edit. Hindi katulad ng content creation na pag may video, i-release mo pa yan, i-edit mo pa, ikakat mo pa yung maganda at yung hindi maganda, yung humiwalay, ihihiwalay, yung masama sa mabuti. Sa negosyo, sir, hindi. No? Sa negosyo, hindi. Yun. Talagang, parigit, marami tayong Talagang natutunan. yung step by step ng buhay ni Sir Jigs talaga pala mahabang kwento. Maraming diskarte tayo natutunan kay Oo. Sir Jigs. At syempre, yung mga viewers din natin na kung paano yung pagiging isang negosyante at isang content creator, kung paano timbangin kung anong priority. No? Pero mahirap yun paring Jude yung pagkasabayin mo yung pagiging content creator mo at pagdinegosyo mo. Ano ba talagang masuunahin mo doon? Kasi syempre, pagkain yung unang produkto ni Sir Jigs Oh, na syempre, maselan ito. maselan. Pwede kung ayaw mong umalis sa pagiging content creator, wala kang time mag-manage ng negosyo, pwede ka pa rin magnegosyo, kuha ka ng partner, pero siguraduhin mo na yung partner mo, kayang alagaan yung negosyo. At saka, Sir Jigs, hindi naman laging ang negosyo lang ng content creator, pagkain, di ba? Ang daming hanap buhay na pwedeng pasukan tama. ng isang content creator na hindi ito magde-demand sa kanya ng maraming oras. Sir Jigs, bilang isang content creator nga at may bagong negosyo, ano yung mga masaabangan pa ng mga viewers natin kay Jigs TV? May mga soon branch na rin ba tayo? O may mga bago ba tayong paputok? Hindi ko mo pa siya mai-broadcast kasi nandun pa lang sa process. Ako kasi yung tao na yung makikita mo na lang siya na nandyan na hindi ko sinasabi. Pero may mga papasukin pa ako na maliliit na in the future siguro hopefully mas kakalat to. Mas kakalat. Mas kakalat. Kabang-abang pala yan. Sir Jigs, thank you, sir, ha, kasi bilang isang content creator at saka isang negosyante, napaunlakan mo kami dito sa Parisan ng Diskarte. Sikit pa, ikaw pa, anytime, kahit saan tayo, kahit pa paano naman siguro, meron tayong pinagsamahan. Kasi ako yung tao na, pag ikay nakasama ko sa una at hindi ka humihiwalay sa akin hanggang sa huli, kasama mo ako. Yun, thank you. Thank you, sir. Sana wish lang namin na wag nyo sanang tapusin o wag nyo kalimutan yung mission nyo sa mga kababayan natin na mga nagsisimula na maghanap buhay. Tulungan sana natin lagi sila. Handa naman ako.
Handa ako anytime. Gumagawa ako ng content na libre eh. Kasi nung una talaga, yun talaga yung ano. Yung mission mo. Yung mission ko, makatulong sa mga, lalong-lalo na yung mga maliliit. At yung nagsisimula magnegosyo. Yun, parikit. O, parang Jude. Marami tayong natutunan kay Oo nga eh, talagang Sir Jigs. kailangan buksan mo yung tenga mo dito sa mga gantong ano. Talagang ito, Yes. yung mga diskarte na hindi natin pwedeng palagpasin kasi aral to mula sa isang tatay, sa isang nagsasakripisyo, At isang naging content creator, OFW. isang OFW, ngayon, isang negosyante. Sigurado marami na naman tayong matututunan dito at marami tayong naintindihan sa buhay ng isang content creator at isang negosyante. So yun, Sir Jigs, maraming salamat po sa pagpunta mo dito sa Paresan ng Diskarte at sana tuloy-tuloy pa po ang negosyo natin. Pag lumabas yung mga tinatanong nyo sa akin, babalik ako dito. Oh, ayan. Lumabas na. Lumabas na. So ayan, nandito na kami magtatapos sa Paresan ng Diskarte. Maraming salamat. O, paring Jude. Paring Kit. Sir Jigs. Ay, thank you. Paring Jigs. Pare, Pare, saan ang saan diskarte diskarte mo? mo?